to Zhuhai and Macau. Hi, this is Tichi Ann and welcome once again to my vlog. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking travel experience from Hong Kong to Macau. Dito makikita nyo na nandito ako sa immigration papuntang Macau. If gusto mo kasi pupunta ng Macau from Hong Kong, kailangan mo pa magpa-clear sa immigration sa Hong Kong. Pagkatapos magpa-clear sa immigration ay dadaan ka dito through bus sa pinakamataas na bridge connecting Hong Kong and Macau. Ito palang Macau and Hong Kong are special administrative regions of mainland China. Ang arrangement nila between China is one country, two systems. Ang bus ticket is 65 Hong Kong dollar if daytime, and if nighttime it is 45 to 60 minutes ang travel time from Hong Kong to Macau, and another option is ferry, but I prefer the bus kasi gusto ko ma-experience ang 55 kilometers long na bridge sa HCMB. Pagdating mo na naman sa Macau, magpa-clear ka na naman sa immigration. So, after ka magpa-clear sa immigration, lalakad ka naman pa exit at hinahanap ko yung tour guide namin. Nag-join ako ng guided tour sa Macau for 100 each. Wala kasi akong kakilala doon at hindi ko kabisado ang lugar, although nag-research ako kung paano. Dito, nakita ko na yung tour guide namin. Dito sa Macau, tumatanggap pa rin sila ng Hong Kong dollar. Paglabas namin, ay sumasakay na naman kami ng bus. Hindi maganda ang panahon. Pero sa tingin ko, mas advantage kasi hindi mainit at kasi whole day ang lakaran. Dito, relax pa kami sa bus. Pero, pagdating na sa tour, para kaming temple run. Ang first stop namin is a Fisherman's Wharf sa Macau. Itong kasama ko na naka-yellow, gusto pa sana niyang magpa-picture-picture. Pero, yung tour guide namin, inaano siya na hindi na kasi magpunta pa kami sa Wynn Palace. Baka di kami makabot sa 12 PM na show. Dati pala itong amusement park. Makikita mo dito ang mga replika sa mga famous landmarks sa Europe or Rome. May mga shops at restaurants daw dito. Gusto ko pa nga makapagpa-picture ng unlimited pero kailangan kasi umabot sa kasi one day lang kami dito. So kailangan namin umabot sa Wynn Palace. Ang pinakagusto ko dito ay yung replica sa Rome's Colosseum. Ito yung replica sa Colosseum sa Rome. So, tingnan mo, di ba? Maganda pang aura at pang Instagram post at post sa Facebook. Mabuti na lang at nagbaon ako ng payong. Itong payong na to, galing pa to sa Thailand. So, dito ko siya nagamit mismo sa Macau kasi umuulan na. If mag-photoshoot ka dito at i-post mo sa Facebook or Instagram, hindi talaga malaman ng mga kaibigan mo na nasa Macau ka lang nagpa-picture kasi para kang nasa Europe. Dumaan lang kami dito sa Studio City kasi our time is limited and we have to still visit other places. Advisable if mag-visit ka sa Macau for whole day trip, dapat naka-wear ka ng rubber shoes. Sige, lakad ng lakad. Lakad, ninja. Hindi naman ako mahilig sa casino, so pass lang tayo sa Studio City. Ito yung part na gusto ko sa The Parisian kasi blue ang fountain. At tingnan mo, para din na sa Europe, di ba? Mapasana all ka na lang dito sa Macau. Sulit ang
hold it rate mo kahit pagod na pagod. So, tingnan mo, napaka-blue at glowing. Ito yung taas sa Eiffel Tower. O, diba? Eiffel Tower sa Paris, yan. Hindi sa Macau. So, mas maganda dito, pumunta ka din sa gabi para makita mo yung mga lights. Pero kami sa daytime kasi, so, yan lang ang nakita namin. So, magsabit ka dyan ang lock mo with your jowa para forever na yun mo. Ito yung sa Venetian. Ito yung sa Londoner. Ito yung sa Londoner, may Cupid sa ibabaw ng fountain na hindi tumama sa puso ko. Ito yung sa Ruins of St. Paul. At ito yung oldest church, St. Dominic's Church. Catholic Church. Ito yung 12 p.m. show sa Wind Tower na hinahabol namin.
May lalabas dyan na gold tree na siguro pure na siya nga gold. O diba, sulit din naman ang paghahabol namin dyan. After ng show, nagpatuloy kami sa ibang location na hindi pa namin nadalaw. So, lakad pa rin kami ng lakad. So, yan lang muna guys. Until next time. Thank you.